Article 11, Section 2 of the 1987 Philippine Constitution, the President can be impeached for culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Former President Rodney Duterte recently exposed an alarming issue with the 2025 GAA. He pointed out that the bicameral committee report contained blank appropriations, an act that is illegal, as he asserts. Sino ang nagsabing illegal? Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte lang. Ganda sana kung merong legal basis. Ganda sana kung merong basis sa jurisprudence. Ganda sana kung may ganun. Kaso mo, ang nagsabing illegal ay si Rodrigo Duterte. Marami naman sinasabing illegal yan. Kahit mga hindi illegal, sinasabi niyang illegal. Basta Duterte. Nagsalita si Chis Escudero. Kaya nga nakakatawa dito yung sinulat, kung sino man nagsulat nito, useless press con daw, useless press con. Bakit kailangan niyang i-minimize yung halaga ng press con? Kasi yung press con na yon ang sasagot sa lahat ng issues nila dyan. So ayaw nilang pansinin. Gusto nila i-minimize lang. Huwag natin masyadong paingayin yung sinabi ni Chis. Kasi yun ang sagot eh. For the past few days, mga kotsero, itong si Ungas, si Ungab, nagngangawa tungkol doon sa Blanco sa Baykam. Inumpisahan nila to yung Sabado ng gabi, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes na ngayon, mga kotsero. So, iniiyak na to ng ilang araw na. At, oo, pinag-uusapan, pinagdidibatihan, very controversial yung topic, mainit, etc., etc. But, alam nyo, mga kotsero, this is an observation. Mukhang hindi masyadong kumakapit ang issue. Kasi, number one, madaling sagutin eh. Dahil madaling sagutin, ay simple lang naman yung sagot dyan eh. Walang blanco yung GAA eh. Kung sasabihin nyo na invalid yung budget dahil may mga blanco, ano bang budget ang pinag-uusapan natin? Yung BICAM report o yung GAA, General Appropriations Act? Hindi naman budget yung BICAM report eh. Ang budget ay yung GAA. Walang blanco sa GAA, walang unconstitutional, walang illegal. Ngayon, pwede nyo i-try sa Supreme Court. Pero mga kotsero, ang sinasabi po sa ating Constitution, sa Article 6, sa Legislative Department, pag pinag-uusapan yung tungkol sa kapangyarihan ng ating Kongreso na mag-allot ng budget of every agency in the government, ang nakasulat po doon ay appropriation bill, hindi po GAA, hindi po BICAM report. Buti po sana, mga kotsero, kung nakasulat sa Constitution, after the bicameral report, it should follow that the General Appropriations Bill will reflect the same items. Pwede po yun. O sige, walang problema. Pag-usapan natin. Ganun. Ngayon, mga kotsero, mukhang lumabas na yung totoong intensyon kung bakit kailangan nilang gumawa ng peking skandalo. Bakit kailangan nilang magtanim ng intriga. Lumabas na ho ang katotohanan kung bakit. It's because gusto nilang isulong ang impeach BBM. It's time to impeach President Bongbong Marcos. Marcos says this. Over there. This is the intention of all of these hulu-balu. Yan ho ang gusto nilang mangyari. Ipasa or ibaling ang issue ng impeachment from Sara Duterte to Bongbong Marcos. Gusto nila yung meron silang pagkakapitan na issue. Na pwede nilang sabihin na tama, panahon nang i-impeach si Bongbong Marcos dahil dito sa issue na to. Kaya nila in-expose yung blankong BICAM. Sila na yung gumagawa ng ingay on behalf of Sara Duterte. Tingnan niyo si Sara tahimik. Malamang nakakulong lang sa kwarto yan, si Sara Duterte ngayon. Pinagsabihan na yan ng tatay niya. Umupo ka dyan, huwag kang gagalaw. Huwag kang magsasalita, huwag kang papapresscon. Tingnan niyo hanggang ngayon, walang presscon. Walang presscon, wala lahat. Umupo ka dyan, sa akin ka lang maikinig, wala kang gagawin. Malamang sa malamang. Maliban dun sa kanya mga scripted na na videos, na balitaan niyo na ba si Sara? May balita na ba kayo kay Sara? Wala. Kasi nga po, mga kotsero, baka napagsabihan. Ikaw ba naman, mga kotsero, may survey kang ganito, dumalaga pa ang trust rating mo, magpapanik ka talaga. Dumalaga pa ka eh. Alam na natin, mga kotsero, kung bakit may ganyan drama. So, impeach PBBM. O, impeach Bongbong Marcos, sabi. May nakasulat pa sa ilalim, so basahin natin nakasulat. Under Article 11, Section 2 of the 1987 Philippine Constitution, the President can be impeached for culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Yan din po ang mga ikinaso ngayon kay Sara Duterte. Ano daw yung issue? Former President Rodney Duterte recently exposed an alarming issue with the 2025 GAA. He pointed out that the bicameral committee report contained blank appropriations, an act that is illegal
illegal as he asserts. Sino ang nagsabing illegal? Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte lang. Ganda sana kung merong legal basis. Ganda sana kung merong basis sa jurisprudence. Ganda sana kung may ganun. Kaso mo, ang nagsabing illegal ay si Rodrigo Duterte. Marami naman sinasabing illegal yan. Kahit mga hindi illegal, sinasabi niyang illegal. Basta Duterte. Supporting this claim, Congressman Isidro Ungab revealed on his Facebook page the specific line items with blanks. Kabataan Party List Representative Raul Manuel in an interview confirmed this, stating that they failed to thoroughly review the report due to time constraints. Baka si Raul Manuel ang hindi nagbasa. Si Raul Manuel ba ang kabuuan ng House of Representatives? 300 members strong yan ang House of Representatives. Baka kasi hindi nagbasa si Raul Manuel. Tapos ngayon yung mga DDS, paniniwalaan yung mga sinasabi ni Raul Manuel. Akala ko ba kalaban niya yan dahil NPA yan? Maniniwala kayo ngayon sa sinasabi ni Raul Manuel? First and foremost, mga Kochero, kung sinabi man yan ni Raul Manuel, it does not reflect on the institution as a whole. Baka kasi si Raul Manuel hindi nagbasa. So ibig sabihin, dahil lang sinabi ni Raul Manuel na hindi niya nabasa, ibig sabihin hindi nabasa ng kabuuan ng Kamara. It doesn't mean the same thing. Hasty generalization ang tawag dyan. Bahala sila. Kailangan na nakakampi ngayon o baka kaya kailangan kumampi. Kailangan ng kakampi, kapit sa patalim. Kung hindi nabasa ni Manuel at hindi nabasa ni Ungab, by the way, both of them are not members of the BICAM committee. Hindi ko sila miyembro ng BICAM. Sino kaya mas may kredibilidad magsalita tungkol sa nangyari sa BICAM conference? Yung mga naging miyembro, instead of categorically denying these allegations, the only defense Bongbong Marcos can offer is to claim that the former president is lying. What's even more notable is the deafening silence from both the House of Representatives and the Senate of the Philippines. Martin Romualdez, nowhere to be found. Chis Escudero had a useless press con. Saldico resigned. Grace po, no comment. Young guns, they're all gone. First and foremost, nung sinabi ni PBBM that the president, the former president is lying, ay dahil sinabi ni Digong na kapag yung batas ay puno ng blanco, invalid yun. Anong sinabi ng presidente? Ito yung batas. Walang blanco yan. You're lying. Kaya nga yung naging unang tanggol nila, hindi naman sinabi ni Digong na invalid yung batas. Nagre-react lang siya sa sinasabi ni Ungab. Even Duterte knows he made a mistake. Tingnan niyo, tahimik. Hindi nagre-react, di ba? Sinong kuda ng kuda? Si Ungab. Tahimik si Digong, di ba? Walang press con. Baka pinagsabihan ni GMA, manahimik ka dyan, umumpo ka dyan, huwag ka magsasalita. Pumalya ka na, huwag ka na magsasalita. Ngayon, nagsalita si Chis Escudero. Kaya nga nakakatawa dito yung sinulat, kung sino man nagsulat nito, useless press con daw, useless press con. Bakit kailangan niyang i-minimize yung halaga ng press con? Kasi yung press con na yon ang sasagot sa lahat ng issues nila dyan. So ayaw nilang pansinin. Gusto nila i-minimize lang. Huwag natin masyadong paingayin yung sinabi ni Chis. Kasi yun ang sagot eh. Now which begs the question. Alam naman natin may mali siya tumrabaho ang mga Duterte. Bakit puro screenshot lang ang nilalabas nila? Bakit hindi nila ilabas yung buong document? Sana po may mag-upload ng buong dokumento. Ang hula ko dyan, mga Kochero, baka mag-violate sila ng batas tungkol sa mga items that are private or considered confidential. Kasi ganun yun eh. Confidential yan eh. May mga items dyan that are related to national security. Like for example, procurement ng development or pag-i-improve ng ating national defense. May mga items na ganun. So hindi rin talaga na mailalabas yung buo. And I think that's also the reason why hindi rin ilabas ng Senate yung kabuuan. But the burden of proof lies with the person who alleges. So mas maganda, Congressman Ungab, since ikaw yung nag-a-allege, pakita mo lahat. Pang ilang version ba yan? Yan nakuha mo. Kasi may pinakita pa raw email sa GMA. Ito na yung email, blah, blah, blah. Na-receive daw 6 p.m. 6 p.m. daw niya na-receive. Kaso yung screenshot, walang time eh. May date pero walang time. So hindi natin alam kung if it was still the earliest version or the latest version. We don't know. When the issue involves Sara Duterte, they are quick to act, holding press conference and making public statement. Yet it took a 79-year-old former president to uncover the public and publicly expose this alleged corruption scheme. Putik, paano magiging corruption scheme yan? Ginawang batas. Hindi naman yan yung spending. That is the writing. Paano may kukurap ang paglilista? Ano bang basis ng corruption? Is it the listing or the using? Is it the budgeting or the using? They're making a mountain out of a molehill. Seriously. Nagkakaroon ng corruption sa paggamit.
Kaya nga merong impeachment complaint si Sara Duterte dahil mali ang gamit niya ng pera. Kung paano ginamit, hindi kung paano isinulat sa budget. What the hell? Seriously. I mean, that's a legitimate question, don't you think? Why would you call this an act of corruption? Eh, wala namang basis. Wala, meron bang act of using the money of the public?